Lucas POV. Hindi ba dapat ay sa HR ako pumunta? Bakit kailangan dito? Tanong ni Alexa, pagpasok na pagpasok, habang inlalagay ko naman ang folder sa drawer ng aking table. Alam mong hindi normal hiring ang nangyari sa'yo. Hindi ko na dinagdagan ang sasabihin ko, bagkus ay itinuro ko si Alexa sa receiving area nang makatapat na siya sa table ko. Tumayo ako upang sundan na niya, dahil mukhang wala siyang balak gawin ang gusto ko. Inilapag ko ang folder na naglalaman ng kontrata ni Alexa sa center table, bago ako prenteng umupo na at naghintay sa kanya. Narinig ko pang bumuntong hininga siya bago ko naramdaman ang paglakad niya, hanggang sa nakita ko na siyang naupo sa kanang side ko pa rin. At least alam pa rin ni Alexa, kung saan ang lugar niya sa akin. Read and then sign. Kinuha ni Alexa ang folder at nagsimulang magbasa. Okay sa simula hanggang sa kumunot na ang kanyang noo. I already said na 1 taon lang ako dito. Ganun ka ba ka-confident na magiging successful nga ang project within a year? Tanong ko. Yes, at kung mapapaaga ko pa ay gagawin ko. Then sign. Kaya 1 year or 5 years pa yan. If you manage to give the company satisfactory results, I let you go. Put that in writing. Kung magpapatuloy ka sa pagbabasa, ay malalaman mong may clause nang nakalagay dyan. Ganun ba si Alexa ka-eager na makalayo sa akin? Hindi na siya umimik at nagpatuloy na lang sa pagbabasa. Tapos ay kumuha siya ng ballpen sa bag niya, kahit na inaabot ko na ang sa akin. Don, saan ako pwedeng magtrabaho? Dito, sagot ko na ikinalaki ng mga mata ni Alexa. Dito, as in dito sa office mo. Bakit? Anong masama kung dito ka magtatrabaho? Ang gusto ko ay nakikita ko kung ano ang ginagawa mo. At paano kung imi-meet ang team? Sa meeting room dahil intended ang lugar na iyon para doon. I'd rather stay kung nasaan ang iba kong kasama. Paano kung magpapasa sila ng designs nila? Papayagan mo silang pumasok dito? No. At sa paanong paraan mo kami gustong magtrabaho? You'll have your morning meetings. Bago ka pumunta dito ay dapat nakapag-usap na kayo. Ano ba ang sinasabi mo, Lucas? Kahit na naiinis ang tono ni Alexa, ay masaya pa rin akong narinig na binigkas niya ang pangalan ko. Mukha rin naman siyang naiinis pero ang ganda-ganda pa rin niya sa paningin ko, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. May sasabihin pa sana siya ngunit may kumatok, at pumasok si Lester, lako na ang mamili. Nainis ako dahil sa sinabi niya. Alexa, nandito ka na rin lang, pakitulungan mo na lang si boss. Mamili ng ano? Tanong naman ng aking mahal. Secretary niya. 3 na lang silang pagpipilian, kaya kayo na mag-isip kung sino ang mahusay, dahil si Selena lang naman ang magaling sa paningin ko, at wala nang iba, si Lina. Tak ang tanong ni Alexa. Mukhang wala pa rin itong kamalay-malay tungkol sa dalawa, o sa love triangle na kinabibilangan ng bunso niyang kapatid. Mamaya na natin pag-usapan. Papasukin ko na sila. At ayon, nawala na naman si Lester, para lang bumalik na may kasamang 2 babae at 1 lalaki. Pinaupo niya ang mga ito sa kaliwang side ko, at nakaharap sila lahat kay Alexa. Bakit nga hindi ko siya papiliin? Nagsimula nang magpakilala ang bawat isa, at pansin ko ang kakaibang tingin ng 2 babae sa akin, pero kahit na ganon ay baliwala lang naman, dahil hindi ko sila type pero isa sa kanila ang gusto kong maging secretary. Nagpatuloy ang interview at madalas akong tumingin kay Alexa, para malaman kung nakikinig ba ito o hindi. Hanggang sa matapos na at palabasin ko sila, ay walang imak. Ang aking mahal, sino ang mas okay sa tingin mo? Tanong ko kay Alexa na kasalukuyang nakatingin sa kanyang tablet. Nagangat siya ng tingin, at punong-puno ng pagtataka ang mukha niya. Bakit ako ang tinatanong mo? Narinig mo naman ang mga sagot nila sa tanong ko, di ba? Nakita mo rin sila, so sino sa palagay mo? Hindi ko trabaho ang pumili ng secretary mo. Saka nang magsimula kayo ay wala akong naintindihan, sa question and answer nyo, dahil hindi na ako nag-abalang makinig or tingnan pa ang mga aplikante mo, talagang hindi ka nakatingin. Tanong ko at tumango naman si Alexa sa akin. Confident looking pa siya kaya inis na inis ako. Okay, yung maganda at sexy na lang siguro. Wala akong nakitang maganda at sexy sa kahit na isa sa kanila. Mabilis niyang sagot at hindi ko maiwasan ang mapangiti. Anong nginingiti-ngiti mo dyan?
Akala ko hindi mo tiningnan. Hindi ko tiningnan nang magsimula na kayo. Pero hindi ibig sabihin, ay hindi ko sila nakita nang paupuin sila ni Lester. Sinabi mo eh. Nagkibit balikat lang siya. Lumipas lang ang ilang saglit ay bumalik si Lester, para alamin kung sino ang napili ko. Yung lalaki. Tumango si Lester at lumabas na. Alam na rin naman niya ang gagawin niya, at bahala na rin Sly ang mag-brief sa bago. Akala ko yung maganda at sexy. Tanong ni Alexa. Selosa kasi ang asawa ko eh, sagot ko. Tiningnan niya ako at parang may nagbago sa kanya. Yumuko na lang si Alexa, at binalikan ang ginagawa niya sa kanyang tablet. Bakit hindi siya sumagot? Wala ba siyang pakialam kung may asawa na ako? Hindi ba niya tatanungin kung sino ang asawa ko? Ito ba yung tinatawag na expectation versus reality? Hindi ba dapat ay magselos siya na may asawa akong binanggit, tapos ay magtatanong siya kung sino iyon, tapos ay hindi ko sasabihin sa kanya para pilitin niya ako? Baby, napansin ko ang pagtigil ng kamay ni Alexa, sa pag-scroll pero saglit lang iyon at nagpatuloy na rin. Ni hindi ako tinapunan ng tingin. Wala ba talagang epekto sa kanya kung may asawa na ko or wala? Hindi ko na siya inabala pa at hinayaan na lang siya sa ginagawa niya. Napansin kong nagdo-drawing si Alexa, at hindi ko akalain na marunong pala siya. Nasaan na ang Alexa na gustong maging CPA para daw maalagaan niya ang kanyang mga anak, at asawa? Yung Alexa na gusto ay asikasuhin lang ako at ang magiging mga anak namin. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang makita at makasama siyang ulit. Pero sige lang. May kasalanan ako sa kanya kaya kailangan kong magpasensya. Alexa POV. Mommy, housework. Curious na tanong ni Save Ina. Kasalukuyan kaming nasa living room, at kakatapos lang mag-dinner. I am preparing their laptops, para sa online class nila. Tumingin ako sa kanya pati na kay Savannah, na nakatingin na rin pala sa akin. Okay naman, why? I casually replied. Ayaw ko kasing may mahalata sila sa nararamdaman ko. Ang lakas pa naman nilang makatunog, and when that happened, ay hindi nila ako tinatantanan ng kakatanong. Nothing. Para lang you feel different. Muli kong tiningnan ang kambal, at kumunot ang aking noo dahil sa sagot ni Save Ina. What do you mean, different? You normally tells us what happens to you, kapag umaalis ka ng bahay. Even when you just went to a grocery without US, ikukwento mo pa rin how the cashier was so beautiful or annoying or slow. Yun ba? Wala naman kasi akong may kwento, dahil wala pa naman masyadong ginawa si mommy, but to draw. Pagdadahilan ko, mahirap na talagang magdahilan sa kanila. They're both smart and sa tingin ko, ay nagmana rin sila sa ama nila. Natatandaan ko na nasabi sa akin ni Lester noon na-graduate si Lucas with flying colors. Why don't you bring US with you tomorrow? Mabilis na bumaling ang tingin ko kay Savannah. Ni minsan ay hindi ito nagyaya or nag-initiate ng kahit na ano, basta related sa paglabas dahil mas gusto niya ang nasa loob ng bahay. Anong dahilan at bigla itong nagtanong ng ganon? Bago pa lang ako sa work, siguro kapag tumagal na. Nakakahiya naman sa tita Camille nyo kapag may hila-hila na akong bata. Nakangiti kong sagot and I hope, tumigil na sila sa kakatanong. Sakto naman at tapos ko nang ayusin ang laptop nila, at ready na rin naman sila. Ngumiti ako at saka ako naupo na sa couch. Nasa lapag sila pareho at okay lang naman, dahil makapal ang carpet na galing din kay David. Hindi na nag-usisa pa ang mga anak ko, kahit nang patulugin ko na sila. Umikli rin ng bahagya ang oras ng klase nila, dahil sa alang-inang oras dito sa Pilipinas, pero meron naman silang mga modules online din na kailangang sagutan. Kinabukasan ay maaga pa rin silang nagising, at sinabayan ako sa almusal. Nagbilin ako kay Aliana na patulugin pa rin ang dalawa before lunch, para makabawi ng tulog. Pagkatapos ng ilang mga bilin dahil sila na lamang ang may iwan ulit sa bahay, ay umalis na ako. Ayaw kong malate dahil ayaw kong may masabi ang Lucas na yon. Kasalukuyan akong nasa elevator, nang bigla na lang may yumapos mula sa likuran ko. Bruha ka, sabi ng boses ng babaeng hinding-hindi ko makakalimutan. Paglingon ko ay ang umiiyak na mukha ni Selena ang nasal ayan ko. Long time no see, girl. Pinalo niya ako sa braso, habang sige ang kanyang pag-iyak. Hindi naman.
Iyon masakit kaya okay lang. Tapos ay niyapos niya na ako ulit, na ginantihan ko na rin naman. Grabe. I miss you so much, Selena. Parang ngayon ko naramdaman ang pangungulila sa kanya at kay Miko. Ano kayang sasabi sa akin ng kapatid ko, kapag nagkita na kami? Halika na, sabi niya sabay hila sa akin papasok, sa kakabukas lang na elevator. Saan ang office mo? Sa office ni Lucas. What? Ang siraulo talaga na yon. Bulalas niya. Bakit ganito siya magsalita? Hindi ba siya natatakot kay Lucas? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya pero nagkibit balikat lang ako. Nanatili siyang nakayapos sa akin, na akala mo ay bigla na lang akong mawawala. Tumigil ang elevator sa floor, kung nasaan ang office ni Lucas at sumama na rin si Selena sa akin. Pagbukas ko ng pintuan, ay naratnan namin ang magkaibigan na nasa office table, nakapwesto habang tila may malalim na pinag-uusapan. Hi, Selena my loves. What? My loves? Saan nanggaling yun? Bulalas ko dahil sa bati ni Lester sa kaibigan ko. Mabilis akong tumingin sa nakairap kong kaibigan, na tila normal lang sa kanila ang ganon. Halika na girl at maupo tayo. Kwento mo sa akin kung bakit bigla ka na lang nawala, pagkatapos mong magbili ng kung ano-ano. Hinayla niya ako papunta sa mga sofa, at magkatabi na nga kaming naupo. Oras ng trabaho kaya magtrabaho kayo, sabat ni Lucas. Magtatrabaho ako pagkatapos kong kausapin, itong kaibigan kong matagal na nagtago sa akin, pabalang na sagot ni Selena, hindi alintana kung anong klaseng tao ang sinasagot niya. Pero, teka, tama ba ang narinig ko? Dito ka rin nagtatrabaho? Tanong ko at tumango naman siya. Sa marketing, at ako ang head. Natuwa ako sa sinabi ni Selena, kaya lang ay may naalala ulit ako. At my loves ang tawag sa'yo ni Lester. Well, hindi ko siya mapipigilan, dahil alam ko naman na ang ganda ko talaga. Selena, fine, kagaya rin siya ng boss niya na mahilig sa bata. Hindi sabay namang sabat ng dalawang lalaki, dahilan upang makatanggap ng masamang tingin si Lester mula sa kaibigan ko, kaya agad naman itong tumiklop. Anyway, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Selena. Seryoso na ang itsura nito, at mukhang hindi ako. Tatantanan kaya naman sinabi ko na rin sa kanya. Nagpunta ako ng Michigan at doon na naninirahan. And, curious pa rin niyang tanong. Nag-aral ako at, paano ko ba sasabihin sa kanya ang tungkol sa kambal, kung nariyan lang si Lucas? Heto, nandito para magtrabaho para matulungan ko si Camille. Babalik din ako sa Michigan at balak ko na ring isama si Miko. You're not going to stay here for good. Ano ka ba naman? Iiwan mo ako. Nagmamaktol niyang sabi. Namiss kita at sila nanay din. May mga time na tinatanong nila ako kung tumawag ka na raw ba, kapag babalik ka pa talaga doon, ay sabihin mo sa akin. Bakit naman? Taka kong tanong. Para makasama na ako sa'yo. Mag-iipon ako ng pamasahe namin nila nanay. No, hindi pwede. Sabay pa ring singit ng dalawang lalaki, pero higit na malakas ang boses ni Lester. Halika na Selena at hayaan mong magtrabaho si Alexa. Kung gusto mong mag-usap kayo ay mamaya na lang. Lumapit si Lester, at kinuha ang kamay ng kaibigan na tumayo rin naman. Are they in a relationship? Mamaya tayo magkita sa uwian ha. Tumango na lang ako habang naglalakad na palabas ng office ni Lucas. Napailing na lang ako nang tuluyan nang mawala ang dalawa sa paningin ko. Pero nang magkasarilinan kami ni Lucas, ay namayani ang katahimikan. Kinuha ko ang aking tablet sa aking bag, at nagsimula ng reposuhin ang mga designs na nagawa ko kahapon. Sabi kasi ni Lucas ay ipapakilala niya raw ako sa team ko today, at gusto kong i-discuss sa kanila ang mga klase ng damit na gusto kong gawan rin nila ng designs. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay naramdaman ko na ang pag-upo ni Lucas sa tabi ko. Baby, tawag niya. Kakainis. Namiss ko yon. Pero hindi ko siya pinansin. Ayaw kong isipin niya na apektado pa rin ako ng pagtawag niya sa akin ng ganon. Nag-breakfast ka na. Hindi pa rin ako umimik, at nanatili ang aking mga mata sa tablet ko kahit na. Hindi naman ako makapag-concentrate talaga. Baby, please talk to me. Hinawakan ni Lucas ako sa kamay, na ambilis ko namang pinalis. Pagtingin ko sa kanya ay kita ko ang sakit na nagdaan sa kanyang mukha. Pero hindi ako nagpadala doon. Mr. De Silva,
Mas maigi siguro kung bibigyan mo ako ng sarili kong opisina, o kaya naman ay sumama na lang ako sa team ko. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos, kung patuloy mo akong guguluhin. Can we just talk and let me explain? Tanong ni Lucas. Explain what? Tanong ko rin habang nakatingin sa kanya. Kung bakit ko nagawa ang ginawa ko sa'yo. Para ano pa? So we could be together again. Natawa ako dahil sa sinabi ni Lucas. At sa tingin mo ay ganun lang kadali iyon. Sa tingin mo, kapag sinabi mo ang dahilan mo, ay agad akong maniniwala sa'yo at okay na sa atin ang lahat. It's not that, anumang sasabihin ni Lucas ay pinutol ko na. Do you even know what you did to me? Tanong ko. Ayaw ko siyang pagsalitain, dahil alam kong mahina ako pagdating sa kanya, lalo at nasabi na sa akin ni David, na hindi naman pala siya totoong nagpakasal sa Katrina na yon. I mean, nagpakasal sila pero walang bisa dahil kasal kami. Wala akong kamalay-malay na na-process pala ni Lucas iyon noon. Ang akala ko ay makakaligtas na ako kay Selena, ngunit nang lumabas ako ng design department, ay nandoon na siya at nakaabang. Hindi naman pala totoo na sa office ni Lucas ako mamamalagi, nagkataon lang na hindi pa na-deliver ang table ko, kaya naman doon muna ako pinagstay ng lalaki. Wala talaga akong kawala sa iyo ano? Nakangiti kong tanong. At inaasahan mo pa talaga na makakawala ka sa akin? Tanong din ni Selena, bago ikanawit ang kanyang mga kamay sa braso ko. Nagpatuloy na lang ako sa paglakad, at syempre pa ay nakasunod na rin siya. Sasama ka sa bahay? Tanong ko. At sa tingin mo ay hindi. Nagpaalam na ako kila nanay. Natawa ako sa sinabi niya, kaya naman wala na rin akong nagawa kung hindi ang mag-book ng Grab. Mommy, sigaw ni Save-In na habang si Savannah, at tahimik lang na nakasunod sa kanya pagpasok namin ni Selena ng kondo. Hello, girls, sabi ko sabay luhod, at bukan ng aking mga kamay para may akap sila. Meet Tita Selena. She's Tita Selena. Nanlalaki ang mga mata ni Savannah nang itanong niya iyon. Madalas kong ikwento sa kanila ang aking best friend pati na rin si Miko, kaya naman may idea na sila tungkol sa kanila. Kaya lang, dahil nga hindi naman pa nila nakikita ang mga ito, ay nanatiling clueless ang kambal. Oy, batiin mo ang mga anak ko. Gusto kong matawa sa kanya, dahil titig na titig ito sa kambal. I didn't know na. Of course, hindi ko naman sinabi sa'yo pa. Hinila ko na siya papunta sa sala, pero sa kambal pa rin nakatuon ang kanyang atensyon. The table is ready, mommy. Napapitlag si Selena, nang sabihin iyon ni Save-Ina. Tere na pala at kumain muna tayo. May klase pa kasi ang mga bata kaya maaga kaming nagdi-dinner. Sumunod naman si Selena sa amin at tahimik lang din na nakatingin. Alam kong marami siyang tanong, at alam ko rin na alam na niya kung sino ang ama ng kambal. Hindi ko naman na kailangan pang itago, dahil nga alam ko na ang tunay na status ni Lucas, at kung gugustuhin niya ay pwede namang mabuo ang pamilya namin. Yun nga lang, kailangan ko muna siyang pahirapan. Tita Selena, don't you like the food? Tanong ni Savannah. Natawa ako dahil parang doon lang nahimasmasan ang kaibigan ko. I'm sorry, hindi kasi ako makapaniwala na may anak na itong beshi ko, at kambal pa. Hindi man lang ako sinabihan habang nasa biyahe kami, at nang hindi ako nagulat. Bakas pa rin ang disbelief sa mukha ng kaibigan ko. That's okay, tita. Hindi naman po talaga makwento si mommy. Si Save-Ina na ang masayang tumugon sa kanya. Okay, magsikain na muna tayo. Kung hindi ko kasi aawatin ay hindi rin sila titigil. Habang kumakain ay ipinakilala ko sila ng formal sa isa't isa. Nang matapos kumain ay sinimulan ko ng ayusin ang mga gagamitin ng kambal, habang nakamasid lang si Selena. Sigurado ako na Katie na siya na magtanong. Aliana, pakisamahan muna ang dalawa ha. Mag-uusap lang kami ni Selena, sabi ko nang makalapit. Sige po, walang problema. Nakangiti niyang tugon saka ako tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig, at hinarap ang kambal. Mag-ready na kayo, sa balcony lang kami ni Tita Selena nyo. Okay ma'am. Sabay na tugon ng dalawa. Tumingin naman ako kay Selena, at niyaya na siya sa balcony. Finally, mahinang sabi niya nang makaupo na kami. Ang dami mong ipapaliwanag sa akin, alam mo. Ba yun? Natawa ako dahil sa sinabi niya.
At mukhang pati ikaw ay ganun din. Kailan ka pa naging my loves ni Lester? Ikukwento ko sa'yo kapag nasagot na ang lahat ng katanungan sa isip ko. Okay, yes. Buntis ako nang umalis ako. Palayasin ako ni Lucas na siyang ama ng kambal. Walang kapreno-preno. Alam ko naman na iyon ang gusto mong malaman, at hindi ko naman maitatanggi ang pagiging ama ni Lucas sa kambal, dahil kitang-kita na ang ebidensya, sagot ko agad. Kahit naman kasi sinong nasa kalagayan niya, ay iyon din ang unang-unang itatanong kaya naiintindihan ko siya. May balak kang sabihin sa kanya? Tanong niya na titig sa akin. 0 naman. Pero hindi ngayon. Pag-amin ko, wala naman akong balak itago iyon. Si David ay kaibigan ko, at iyon rin naman ang payo niya sa akin, matapos niyang kumpirmahin na kasal nga kami ni Lucas. Na-amaze pa nga ang loko dahil hindi niya sukat akalain, na pati siya ay napaniwala noon sa kasal nina Lucas at Katrina. Make sure na papahirapan mo siya, nakangiti ni Selena na sabi. That's the plan. Siguraduhin mo lang. Nako kilala kita Alexa, sigurado ako na may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Matanong nga kita, wala man lang bang nanligaw sa'yo, sa ibang bansa na nagustuhan mo? Dahil sa tanong niya ay nagsimula na rin akong magkwento sa kanya, ng mga nangyari sa akin sa Michigan, at kita ang kaligayahan niya sa kaalaman na naging maayos ang buhay ko, sa kabila ng aking kasalanan dala ng aking pagbubuntis. Naging masaya ang aming kwentuhan. Hindi ko siya pinagbawalan na sabihin kay Lucas, ang tungkol sa kambal pero sigurado ako, na hindi niya rin ipapaalam iyon sa lalaki at hahayaan niya akong magsabi. Sa bahay din si Selena natulog, dahil hindi siya pumayag na hindi makasama ang kambal, na tuwang-tuwa rin naman sa kanya. Si Savannah na mahiyain ay nakipagkwentuhan din kay Selena, at masaya akong makita na magkasundo sila. Alam mo, manang-mana sa ama niya si Savannah. Alam ko na yan, syempre. Napakabata pa gusto na yatang pasanin ang problema ng bansa. Natawa ako sa sinabi niya dahil ganun din ang palagay ni David, na madalas ngang paalalahanan ang bata na ipinagkikibit lang naman niya ng balikat. Since nakausap ko na si Selena, ay nagdesisyon na rin akong harapin si Miko, na napag-alaman kong kay Lester nga nakatira. Kinaumagahan ay tinawagan ko si Lucas, para ipaalam sa kanya na hindi ako makakapasok. Syempre courtesy of Selena ang contact number. Why? Tanong ni Lucas at alam kong hindi niya nagustuhan ang pagsasabi ko. Kakasimula ko nga lang naman tapos heto, at nagpapaalam na akong hindi papasok. I want to see Miko. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Sasamahan pa kita kung gusto mo. No need. Please naman, baby. Gusto kitang makita Namiss ko na ang pagtawag ni Lucas sa akin noon, pero kailangan ko muna siyang tiisin. Kailangan ko nang makita at makausap si Miko, dahil baka mamaya ay kung ano-ano na ang sinasabi ni Lester doon. Mahal ng kaibigan ko ang kapatid mo. At talagang itinuturing niya na parang tunay na anak ang bata. Excuse me, mommy, who are you talking to? Tanong ni Savina. Is it our daddy? Let's talk after this, honey, okay? Sabi ko sa anak ko at tumango naman ito, saka nagpunta sa sofa kung nasaan sila Savannah at Selena. Hello, sabi ko para lang masiguro na nasa kabilang linya pa si Lucas. I'm still here. As I was saying, gusto ko nang makausap si Miko. Hindi ba pwedeng after na lang natin mag-usap? Hindi. Fine, sabi ni Lucas at narinig ko pa ang pagbuga niya ng hangin. I'll tell Lester. Saan kayo magkikita? Malaki na si Miko kaya tatawagan ko na lang siya, para magkita kami. Hindi mo na kailangan pang mag-abala pa. Basta nagpaalam lang ako sa'yo, na hindi nga ako makakapasok ngayong araw. Baby, can we talk? I really want to talk to you and explain. Kapag may oras na ako, iyon lang at in-end ko na ang call. Bahala na muna siya sa ngayon. Ang mahalaga ay makausap ko na ang kapatid ko, at maipakilala sa kanya ang mga anak ko. Kailangan kung unahin ang dapat kong unahin. Lucas POV. Naibato ko ang cellphone ng i-end ni Alexa ang call. Inis na inis ako dahil pakiramdam ko, ay ayaw niya talaga akong makausap, at ayaw niyang pag-usapan ang nakaraan. Naiintindihan ko naman ang galit ni Alexa, pero sana naman ay maintindihan niya rin ako, at subukang pagbigyan kahit na isang beses lang.
Excited pa naman akong pumasok ngayon, at inaabangan ang pagdating niya tapos ay hindi pala siya papasok. Kailangan kong makaisip ng paraan, kung paano kami magkakasarilanan. Yung hindi siya makakawala sukdulang kidnapin at ikulong ko siya sa kondo ko. Anong nangyayari sa'yo? Bakit para kang bakang hindi mayre? Tanong ni Lester, nang mapasukan niya ako sa aking opisina na paikot-ikot. At bakit nasa lapag ang cellphone mo? Hindi papasok si Alexa. Yun lang binato mo na ang phone mo, you don't understand. Ayaw niyang makipag-usap sa akin. Which is normal naman. Bakit ba kasi hindi mo habaan ang pasensya mo? Alam mo naman na ganito ang mangyayari, di ba? Pero merong David na nakaabang. Huminga ng malalim si Lester, at saka lumakad papunta sa sofa matapos damputin ang aking cellphone. Halika, tingnan mo ito. Tumingin ako sa kanya, at sa folder na ipinatong niya sa lane seat na kinuha ko rin matapos kong maupo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang binabasa ang nilalaman ng folder. Nakikita mo na nga nagtatanong ka pa. Why did you investigate? Tanong ko. Dahil alam kong nababaliw ka na sa kakaisip tungkol sa mag-iina. Alam mo na rin ang bahay nila. Hindi naman, yung mga basic information lang. Basta narito na sa Pilipinas, ay madali na sa akin ang alamin ang mga bagay-bagay. Kaya wala tayong makuha noong nakaraan, ay dahil wala naman pala siya rito. Sa tingin ko ay sa private plane nila David siya sumakay nang pumunta ng ibang bansa. So, hindi si David ang ama ng kambal. No, sino? Tanong ko. Wala naman kasi sa report. Mag-isip ka naman. Ako na nga ang nang-alap ng mga impormasyon gusto mo pa isubo ko sa'yo. Sabi niya, dahilan para titigan ko siya ng masama. Alam mo kukutusan na kita Sasabihin mo ba o hindi? Inis ko nang sabi sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Buntis na si Alexa nang ipagtabuyan mo siya sa mansyon. Nagsalubong ang aming paningin at seryoso ang kanyang mukha. Nalaman ko ang edad ng kambal sa information nila sa airline. At kung bibilangan, ay imposibleng may nangyari na agad sa kanila ni David ng madaling araw na iyon, dahil alam naman natin na hindi si Alexa ganang uri ng babae. Nabitawan ko ang folder, dahil sa narinig ko. Buntis si Alexa, and yet ganun pa ang ginawa ko sa kanya. Anong klase akong tao? Anong klase akong lalaki? Hindi ko ma-imagine ang mga pinagdaanan ni Alexa, habang daladala ang anak namin sa sinapupunan niya. Then she had all the reason to get mad at me. Kaya habaan mo ang pasensya mo. Mabuti na rin na kagabi ko natanggap ang mga reports na yan. At least wala siya ngayon, at mas makakapag-isip ka ng tama. Then why do the kids call that bastard their daddy? Bigla kong naisip ang itanong. Sus naman, tinatanong pa ba yan? Di ibig sabihin, ay itinuring silang anak ni David, o kaya naman ay nagpaplano yung lalaki na pumasok sa buhay ng mag-iina. No, 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 no. Hindi pwede iyon. So, anong plano mo? I'll talk to Alexa. Hindi na ako papayag na hindi kami magkausap, at hindi makilala ang mga anak ko. I've been dreaming of having a family with her. Di handa mo na ang sarili mo na hindi iyon magiging ganon kadali. Isa pa, napag-alaman ko rin na si David, ang kauna-unahang nanghingi ng certificate ng kasal nyo ni Katrina. What? Kaya asahan mo na rin na alam ni Alexa na may asawa ka na. Shit, bulalas ko. Why? Tanong niya. I told her na selosa ang asawa ko. Do you think iniisip niya na si Katrina ang tinutukoy ko ng mga oras na iyon? Ewan ko, bakit hindi mo tanungin? Lester, alam mo naman na kasi ang sagot, bakit nagtatanong ka pa? Inis niyang sabi. Pero ito ang tanong ko, paano kung kausapin ka nga ni Alexa, tapos ipakilala nga niya sa'yo ang kambal? Pero hindi ka niya kayang tanggapin, dahil nahulog na siya sa iba, sabihin na lang natin, kay David. Hindi ko siya papakawalan, Lester. Alam mong asawa ko siya, iyon lang yata ang nagawa kong tama dati. Buti na lang at nabanggit ni Selena ang tungkol doon, noong nag-celebrate tayo ng birthday ni Alexa. Kahit ayaw na ni Alexa, pipilitin mo pa rin. Of course, as LaVey already said, mag-asawa kami. Kung galit pa siya sa akin, okay lang. Tatanggapin ko ang galit niya, at susuyuin ko siya. Kung kinakailangang ligawan ko siya ay gagawin ko rin,
kahit panghabang buhay pa. Basta ang mahalaga ay kasama ko si Alexa, pati na ang mga anak namin. Kung ganun ay ikaw na ang bahala, basta sabihin mo lang kung kailangan mo ang tulong ko, at kung may magagawa ako. Tumayo na si Lester, matapos kong tumango, puntahan ko muna ang my loves ko. Wala si Selena, hindi papasok. Anong wala? Nasaan? Kasama ni Alexa, kakausapin raw si Miko. Shit, makikita na naman ng batang yun ang irog ko. Pwede ba, Lester? Ayusin mo ang mga salita mo. Wika ko, hindi kita pinapakialaman sa pa-baby-baby mo kay Alexa ha. Napailing na lang ako at hinayaan ko na siyang makaalis. Naiwan akong mag-isa, at muling tiningnan ang folder na dala ni Lester. Muli, kinuha ko iyon at binuklat. Hindi pa rin ako makapaniwala na may anak na kami ni Alexa at kambal pa. Samandal ako, pumikit at in-imagine ang buntis na si Alexa. Sigurado akong nahirapan siya, dahil nga kambal iyon, ang maliit niyang figure ay kinaya ang 2 sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit kung titingnan ko siya ngayon, ay napaka-sexy niya pa rin. Dahil kaya kay David iyon. Pinapanatili ba niya? Ang ganda ng kanyang katawan, para sa pulis na yon. Huminga ako ng malalim. Nakonsensya ako sa ginawa ko sa babaeng mahal ko. Wala ako ng mga panahong kailangan niya ako. Cesarean ba siya or normal delivery? Kung nandito ang kambal, at kasama niya, nag-aaral kaya ang mga ito? Wala naman kasi sa report ni Lester eh. Kailangan kong mag-ipon ng lakas ng loob, para harapin ang mag-iina ko, at kailangan kong paghandaan iyon. Kailan ko gagawin? Sa lalong madaling panahon. At dito na po nagtatapos, ang ika-20 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.